Nagkakaraoke ka ba? Hindi. Pero minsan napapaano rin. Paminsan-minsan kapag naiimbitan ng mga kasama. Maraming beses ako nag-karaoke. Bakit? Parang gusto ko i-release ng stress ko. Kaya pupunta ako sa karaoke para kanta kami yung mga kaibigan ko. Dahil isa itong maituturing na parang aktibidad kapag lumalabas kami. Bukod sa pagkain, maaari ding isang uri na ito na libangan kasama mga kaibigan. Kasi sa amin, taga-probinsya kasi. Sa amin sa probinsya, as in pag may celebration, pag may mga okasyon, nagre-rent talaga sila ng karaoke. So, yung unit na nare-renta. So walang mga KTV bar dun sa probinsya? Wala. meron naman, pero kadalasan yung pag may okasyon lang yung sarili-sarili na lang rent. Kapansin-pansin nga naman talaga ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa videoke. Kahit saang bahagi ng Pilipinas ka magpunta, tiyak na makakakita ka ng mga nagkakantahan. Naging parte na ang pagkanta sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Isa itong kulturang popular na patuloy na nagbibigay ng relaxation at entertainment sa mga tao. Tuwing binabanggit ang karaoke, isang bagay lamang ang madalas na pumapasok sa isip ng mga tao. Isang telebisyon na nakapatong sa isang malaking cabinet na may mga pindutan na dinumero. Dito naman, pipindutin ang numero ng kantang napili mula sa songbook. Ito ang madalas na nakikitang uri ng karaoke sa Pilipinas, diba? Ngunit makikita nating mamaya na sumisikat na rin ang ibang mga baryasyon nito. Hindi tulad sa ibang bansa na kadalasan pribado lamang ang pagkanta, inaaliw ng mga gumagamit ng karaoke maging ang ibang tao sa pampublikong lugar, tulad ng kalsada. Sa higit na malalim na pag-unawa ng karaoke, dalawang espasyo ang kinapapalooban ng kulturang ito. Ito ang espasyong pampubliko na nasa pampublikong kalsada at pribado na nagaganap sa loob ng bayan o di kaya naman sa mga KTVs at karaoke bars. Madalas nagkakaroon ng tunggalian sa pagitan ng dalawang espasyong ito dahil sa iba't ibang aspekto o rason na maiugnay sa isa't isa. Sa dokumentaryong ito, nais ipahiwatig na nagaganap ang mga tunggalian sa pagsasapribado ng pampublikong uri ng libangan na karaoke dahil sa aspekto ng uri, konsumerismo at pagre-regularisa ng mga videoke. Alamin ang mga detalye tungkol rito. Kung ano nga ba ang mga ibig sabihin nito. Wala lahat, even the karaoke until now. I do not know if India still enforces the regulation. Walang karaoke after 9 because I told them that your neighbors are already sleeping and the children have to wake up early. So if you keep on that patugtog, pati yung mga boses, yung boses palaka, puro lasing, you are disturbing the public peace. Maaaring sikat na ang karaoke sa mga okasyon at iba pang mga bahagi ng buhay ng Pilipino, kung kaya't naging bahagi na talaga ito ng ating kultura. Subalit kamakailan lamang, noong Agosto, merong isinumite na bill na may layuning limitahan ang pagkanta ng videoke sa pampublikong lugar hanggang alas 10 lamang ng gabi o 10 o'clock. Ito ang House Bill 1035, ang act prohibiting the use of videoke, karaoke systems. Nakasaad dito na ang mga videoke systems ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng noise pollution na ipinahayag ng World Health Organization bilang isang health hazard sa mga residential areas tulad ng barangay. Kaya naman naibigay bilang isang lehitimong rason na bill na inilalagay ang videoke sa panganib ang kalusugan ng taong apektado. Nakasaad sa bill na maraming residente ang nakasanayan ng sakupin ng mga pampubliko kong kalsada
upang magkaroon ng higit na malaking espasyo para sa mga pagtitipon na kadalasang may kasamang videoke. At dahil umaabot ang mga pagtitipong ito hanggang madaling araw, maraming residente na nagrereklamo dahil hindi sila makatulog dahil sa ingay. Kadalasang nagdudulot din ito ng mga away at kaguluhan sa kalsada at nakadadagdag pa ng perwisyo sa ibang tao. Makikita ang pagkawala ng disiplina at konsiderasyon mula dito at nabuo-buo ang stereotype na mga mahihirap ang kadalasang gumagawa nito, mga walang modo, sapagkat sila daw ang kulang sa edukasyon na natatanggap. Ilan pa sa mga salitang naiugnay bukod sa pagkawala ng disiplina, ang walang class at asal mahirap. Higit na pinapaboran ang mga taong pumapasok na lamang sa KTV upang magvideoke dahil hindi nila nagagambala ang kapayapaan ng lahat. Ngunit, dapat na isipin na higit na mahal ang bayad sa KTV. May hinuha na ang may kaya lamang ang kumukonsumo ng mga ganito. Sa gayon, nagkakaroon ng tunggalian ng uri sa usapin ng videoke. Sa opinion mo, uniquely Filipino ba ang karaoke? Hindi po, dahil ginagawa rin to sa ibang bansa. Ngunit may masasabi natin na mahilig talaga ang mga Pilipino sa pagkanta, lalo na sa karaoke. Well, di ko alam kung saan nanggaling yung karaoke, pero siguro Filipino naman kasi lahat naman ata ng Filipino. Kaya nga, yun nga, pag may mga selebrasyon, nagka-karaoke talaga. Parang hindi nawawala yung karaoke sa mga selebrasyon. So tingin mo ba isa itong pribado o pampublikong uri ng libangan? Well, dapat pribado kasi nga, yun nga, meron nga mga KTV sa mga kalsada, as in tago kayo sa isang kwarto na soundproof. Pero yung sa mga paresa sa amin sa probinsya na yung nagrerenta lang nga ng karaoke machine, pribado rin kasi nagrent ka nga para sa pamilya mo, para sa mga kaibigan mo, para sa okasyon na mayroon. Pero parang nalalabas to sa publiko kasi yun nga, sobrang ingay. Kasi buong barangay naririnig yung kantahan niya eh. So, pribado dapat pero medyo parang lumalabas na sa publiko yung pagkanta. So ibig sabihin ba nito sumasang-ayon ka sa proposed na karaoke ban? Ano ba yung proposed karaoke ban? Yung oras lang naman to, di ba? 10 p.m. sa mga residential area. Aha. Sang-ayon ako dito kasi minsan, kami rin minsan na-experience din namin na pag gabi na, pero sobrang ingay pa rin ng mga as in, hanggang umaga sila nagsisikantahan. Di ka makatulog kasi yun nga, pribado nga dapat eh, kaso minsan pribado nga dapat kaso nakakalabas sa publiko, tapos minsan masyado siyang nakakagulo sa ibang tao. Para sa akin, ito ay pribado na uri ng entertainment dahil hindi lahat ng tao gusto na marinig kang kumakanta. So ibig sabihin, sang-ayon ka na matuloy ang karaoke ban dito sa Pilipinas kung saan hanggang 10 p.m. lang pwede mag-karaoke ang mga tao sa mga residential areas? Payag po ako dito dahil parang courtesy na rin to sa ibang mga gusto na matulog ng ganong oras. In your opinion, isa bang private or public na form of entertainment ang karaoke? In your opinion? Public. Bakit? Kasi lahat pwede sila mag-enjoy ng kumanta. Tapos, So, are you against the proposed karaoke ban wherein in residential areas only pwede lang sila mag-karaoke hanggang 10 p.m.? parang medyo ayaw ko kasi kung kailan gusto mo i-release ng stress, dapat pwede. So like, kahit anong oras, dapat pwede mag-karaoke para i-release ng stress. Nahati ang opinyon ng mga tao tungkol sa videoke ban. May ibang nagsasabi na nakatulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa paligid gaya ng layunin ng bill. Nababawasan ng ingay at mga away at talaga namang
ikinagagaan nito ng loob ng mga sang-ayon sa ban. Ngunit sa kabilang panig naman, may mga taong hindi sang-ayon sa pagpapatupad sa videoke ban. Unang-unan na rito ang mga tao mula sa mababang antas lang ng lipunan. Dahil gaya ng nabanggit na kanina, hindi nila kayang bayaran ng mga pribadong serbisyo katulad ng KTV. Hindi sapat ang minimum wage na kanilang sinisweldo upang mabayaran ng mga ganito. Kaya hindi raw nila kasalanan. Sa usapin naman ng oras, maaring idahilan na hindi naman buong araw ang ban sa videoke. Mula gabi hanggang madaling araw lamang ito. Ngunit kadalasan tuwing gabi, lamang ang libreng oras ng mga tao maglibang, lalo na ang mga galing sa trabahong kailangan nila upang mabuhay sa araw-araw. Naisip tuloy ng mga tao na ipinagkakait pa sa kanila ang munting kasiyahan na nadudulot ng videoke. Isang uri ng public entertainment ang videoke. Layunin nito makapagpasaya ng marami. Ngunit sa paglulunsad ng ban, kinikitil ng unti-unti ang pagiging publiko ng kulturang videoke. Sa pagkukulong sa videoke sa mga kwarto ng KTV, maaaring masabing nakakulong na rin ang popular na kulturang ito sa mga kwartong iyon. Kung layunin nito mapagpasaya, maaaring masabing hindi na ito mabisa sapagkat nawawala na ng kakayahan ng mga walang pambayad sa pribadong KTVs na gawin ito. Pagkatapos ilunsad ng ban, lalo pang umigting ang businesses ng mga KTV dahil alam nilang marami nang pupunta sa kanila upang maiwasang lumabag sa batas. Dito pumapasok ang konsepto ng konsumerismo dahil naging negosyo na ang popular na kultura ng videoke ng mga Pilipino. Dahil nga in demand ang videoke sa Pilipinas, nagkaroon ng kapangyarihan ng mga negosyante na magtakda ng kahit anumang gustuhin nilang presyo, lalo na't nakasisigurado silang kahit gaano kamahal ang presyong ipataw nila, siguradong marami pa rin ang kukonsumo nito. Kung nagtitipid naman, nauso na rin ang mga videoke app sa cellphones, kagaya ng Magic Sing. Kapag sinasama ang mga KTV at ang mga pribadong videoke app sa videoke ban bill na ipinatupad, pinapahiwatig lamang nito na nawawalan na ng pinagkakakitaan ang mga negosyo ng karaoke. Sa lipunang ginagalawan natin ngayon, hindi nakagugulat na nagkakaroon na ng gulo sa mga espasyong ginagalawan ng kultura ng karaoke. Pinaliligiran ng mga espasyong ito ng nais kumita mula sa interest na ito ng mga Pilipino, pati ng iba't ibang mga ugaling umaapekto sa kung paano itinatrato ng mga tao ang karaoke. Tunay na napatunayan na iniimpluwensyahan ng mga aspekto ng uri, regularisasyon at konsumerismo ang kultura ng paggamit ng karaoke o videoke. Bandang huli, nais lamang ipahayag ng dokumentaryong ito sa mga tao na kailangan lagi magkaroon ng malay at maging mapagmatsyag sa mga espasyong kinaliligiran ng karaoke.